buntag atong istoryahan ang mga plano, progreso o priorities para sa lungsod sa Kumalarang. Kauban nato walay lain ang amahan sa lungsod sa Kumalarang, Mayor Roel Balong Molina. Maayong buntag, Mayor. Maayong buntag, Ma'am Clint. No? Salamat sa opportunity nga inyo akong giimbitar para usab masayran ug unsa nay nahitabo sa ato ang lungsod. Maayong buntag sa tibuok Zamboanga Peninsula and maayong buntag sa ato ang mga tigpaminaw. Yes, Mayor, to start with, ato sa ipaila-ila no ang lungsod sa Kumalarang. Unsa ba kadako pila ka buok barangay ang lungsod sa Kumalarang ug unsa kadaghan ang atong ang population sa Kumalarang, Mayor? Salamat. No? Ang Kumalarang situated sa pinaka-last nga barangay going to Zamboanga. It's a boundary of Zamboanga del Sur and Zamboanga Sibugay. Aduna kitay 18 ka mga barangay, no? O more than 30,000 ka mga population nga lumulupyo sa mao nga lungsod. O lakip niini ang kinatabukan nga almost 16,000 nga total land area, square kilometers sa ato ang lungsod. And unique ang Kumalarang tungod kay mo kinigitawag og the cradle of the tribe people. Naadiha ang Subanan, ang atong kaigsoonang Muslim o ang ato ang mga local settlers. No? Ang Kumalarang usa ka area nga adunay dagat. I have 6 coastal barangays and 12 upland barangays. Ang poblasyon or ang local government nahimutang sa barangay poblasyon. Muna ang ato ang munisipyo, usa-usab ni siya ka munisipyo nga taas-taas o gidaganan nga national highway tungod kay nag-cross naman ang mga national highways from Zamboanga City to Pagadian, from Sindangan hangtod padulong sa atuang Margo sa Tubig Regional Hospital. Muna ang ato ang munisipyo, mainly active ang ato ang mga lumulupyo sa agrikultura, na ay sa humay, sa kamaisan, na ay kalubian, na ay guma, na ay kapi, na ay kakao. Naapod kitay gitawag og aquamarine nga resources. Mo nang naapod tay mga 2,000 plus hectares sa mga fish pond ang ato ang lungsod sa Kumalarang. Mo nang gitawag ta og gawa sa cradle of tribe people. We are also called the crab capital of Zamboanga del Sur. Yes, no, tinuod jud na ako na ako'y anti sa Kumalarang maong ma-enjoy jud na ako ang iyang mga ginadala nga crabs and dagko nga shrimp sa amo ang balay. Okay, so Mayor, you mentioned nga na ay aquaculture and farmland, no, ang Kumalarang. Unsa ba ang current needs, no, sa ato ang mga farmers, sa ato ang mangingisda dira sa inyong lugar, ug unsa ang mga programs nga nakahanay karon, naka-implement or i-implement pa para suportahan sila? Thank you, no. Ang prime gyud nga panginabuhian sa katawhan sa Kumzor is ang agrikultura. That is why nagpasalamat ko sa Department of Interior and Local Government tungod kay sa previous nga mga years sa kaning local government nga briefing as to the newly elected officials, karon nga term, karon nga year, karon nga after election, giusab nila. So ang local government instead nga mag-seminar, lahi ang mayor, lahi pud ang mga ISB, karon giusa nila ang seminar and we are encouraged to determine unsay mga tulo ka priority program nga i-implement. Para sa kuha tungod kay agrikultura man, diha gyud ko nag-focus sa agrikultura. Tungod kay nakita nako nga kining aspito kung matagaan ni siya og dakong pagtagad sa local government, mahimong mas mulambo pa ang imuhang lungsod. Nasugdan na nako ang pagtabang sa mga farmers, pinaagi sa kaugalingon namong inisyatiba sa pagkutay sa atuang National Food Authority. Tungod kay ang basic nga problema sa atong mag-uumag yun, kani yung support. Gawas sa support, after sa pag-harvest, ang problema nila, labi na og mubaha na ang produkto or matunong og ting-ulan, mahimo nga mubaba ang presyo sa humay, tungod kay lagi sa law of demand, mauna nga usahay ang atuang produkto daghan na kayo, ang demand gamay ra kayo, mo nang mubaba ang presyo. So walay security ang farmers.
para sa kuha, mo ni pinaka-importante nga tagaan og pagtagad. Mo nang during my first administration term and second, gahinahinay ko og pangitag pamaagi paunsa nato mabalik sa kadtong kaniadto nga pagpanguma nga natural way of farming nga minus ang gasto sa farmers ug dako sila og income. And kini dili ni mahimo sa national government alone. This should start sa local government. Ako nakita ang suporta nga gikinahanglan sa atong farmers dapat kinatibuk-an. Dili siya party-party lang. Pasalamat ta sa atong national government, pinaagi sa Department of Agriculture kay nadiyan na ang ilang suporta, post-harvest facilities, in other farm inputs like seeds, fertilizers, other programs, no? But ako nakita tungod kay ang planning sa maong pag-implementar o pagpili sa mga programa gikan man sa national, usay dili mahimong fit sa panahon, fit sa sitwasyon, dili mahimong akma o tugma sa gikinahanglan nato diha sa lokal. Mo na nga naga-encourage jud ko nga magtinabangay ang barangay, ang munisipyo ug ang uban nga ahensya nga mahatag sa kinatibuk-an. Para sa kuha ang basic na ko nga programa karon mao ang pag-establish o kaugalingon nga rice processing center. Nganong ang logic nako, nganong kinahanglan ko mo establish, dili ako kundi ang local government unit of Gumalarang. Tungod kay gusto nako fully ma-maximize ang income sa farmers. Kung atong lantawon mo, bisan pa og ato ang pangutanon ang mga farmers. Pag abot sa ting-ani, dili gyud enough ang nakita nila. Kay usually, pag abot lagi sa ting-ani, ibarato man, o dili napay deduction. Bisag unsa ka uga sa imong humay, ang deduction sa ting-ani, dili mo ubos og 5 ka kilo kat matag sako. Meaning to say, nawala na nga hinaguan sa mga farmers. Munang mo encourage ko nga ang local government may mubuhat og kaugalingong rice processing plant para ma-attain nato ang tinuod nga pagtabang mahimong ma-develop pa ang atong farmers. Mo ni ang ako ang programa karon. Ang munisipyo mubuhat og kaugalingon yang galingan para sa humay. Ang munisipyo maoy mo kumpra sa mga products sa humay. Ug ang munisipyo maoy mo tabang sa mga farmers. Last year, ang akong 20% wala na nako gi-devote sa infrastructure. Gi-devote na nako pagtabang sa mga farmers. Tungod kay nasayod ko nga kung matabangan ako ang panginabuhi sa atong mga mag-uuma, mo ni usa ka pa pamaagi nga lambo usab ang atong ekonomiya. So on the process nako karon sa pag-establish sa processing, then ang munisipyo na maoy mo palit sa mga humay. Ang munisipyo na maoy mo bulad, mo galing, then ang munisipyo na maoy mo baligya sa product sa mga farmers. Paliton sa munisipyo sa taas nga kantidad. Kung pananglitan ang ceiling price diri sa market price karon pagpangumpra 19, tingali pwede po atong 22 to 23 ang sa munisipyo. Pero kung ang pagbaligya sa bugas tag 50, tingali sa munisipyo pwede ra makaya tag 30. But that is exclusive para sa Gumalarang. Kay akong nakita kung akong masuportahan ang farmers, dili na unya sila muadto sa mga rice traders. Ingon ani ang sitwasyon sa atong farmers. Musugutag sa dili pag abot sa tig-ugmad sa ilang yuta, ang una nilang problema, asa ta og para traktor. Asa ta og kwarta. Tud kay napuno og utang. Tingali dili tanan, but majority sa mga farmers. Muna kinahanglan sugod pa lang diha, musulod na ang gobyerno. Kay kung atong ipasagdaan ang farmers, mukuha or mangutang dito sa rice traders, pag pangutang pa lang niya kwarta, magtubo na ang kwarta. Mag-interest na ang kwarta. Pagpatano, magkinahanglan og kwarta. Kinahanglan na pud mo adto ka sa rice traders. Pag abot sa ting-ani, bisag sa pagpangani gani, wala kay ikabayad. Mingon ta, naamay mga post-harvest facilities or like harvester nga ginahatag sa agriculture. Akong pangutana, asa gihatag? Sa mga Farmers Association. Then unsay gihimo sa Farmers Association? Magpabayad ra gihapon dito sa farmers. Ngano man para ma-maintain ang mao nga equipment, post-harvest facilities. Mabito na para sa kuha ingon ani ang ako ang panglantaw karon. Ako i-capacitate ang farmers pero mohangi ako sa Department of Agriculture nga ang local government mao manag-iya sa mga post-harvest facilities para dili na magpabayad sa farmers.
iyahan na ni karon nga obligasyon sa local government ang pag-maintain, ang paghatag og operator, pagbayad sa operator, tingali kung naa may minimal nga bayaran ang farmers, ang krudo ra or ang pagpakaon baka sa operator. But ang pag-maintain niini, iya na sa local government kay basic services man na. Maampingan pa, makapacitate pa, labaw sa tanan dili mapasagdaan bisag asa ka musubay sa mga Farmers Association karon nga daot na ang uban. Di ko mingon tanan ang uban nga post-harvest facilities nga naman, dili capacitated ang ato ang mga Farmers Association. Then, the local government will help the farmers by giving them fully unsay ilahang gikinahanglan without interest. So, farmers gyud ko magsugod. Farming ug agriculture ang ako ang gitutukan karon suwid sa dagat kaning atong gitawag og aquaculture. Monit, gituyo na ko na nga naman, sa akong panglantaw, wala ko'y laing ligasiya nga mabilin sa akong katawan, kundi musaka ang sa panginabuhi sa ako ang mga taga-Kumalarang. Yes, kung secured no og naay tarong nga support ang ato ang mga farmers, ang ato ang mga mangisda dira sa Kumalarang, tiyak na no or sure na ang food security para sa lungsod sa Kumalarang. Secured na. Yes. Right, Mayor? Dili ra tingali ka na siya, ma'am, no? Ang program is a holistic approach while ang gobyerno mohatag ani nga mga hinabang or tabang sa farmers without any interest. Dapat mo undergo sila sa moral recovery program. Kay basi biya sige ra taghatag din ang atong gihatag tapyasan pod og para ipatad sa swertres or iinom or isigarilyo, right? Second, tudluan po tingali nato sila og sakto nga financial literacy. Sa dihang na sila income, padulong nila. Mo na nakalangkob sa ako ang programa sa agrikultura. We are excited no to see that happening para sa municipality of Kumalarang. Now, Mayor, isa sa mga mahimong challenge no sa inyong municipality, especially sa ato ang mga farmers diha. Last May, headline ang Kumalarang sa ato ang national no nga TV, sa ato ang national media, and ang balita is na bahaan no ang Kumalarang. Is this the first time, Mayor, nga nahitabo og unsa ka ang extent no sa damage ato sa inyong lungsod? Dili siya first time, no? Gani kung yunani kakusog sa ulan mabalakan ako. Always nga mabahaan ang Kumalarang. But during that time mo dili siya permiro but usa sa pinakataas nga kalit ba. Pasalamat ta sa kanang panahon tungod kay adlaw siya nahitabo. Tungod kay ang Kumalarang good is a catch basin, a low-lying area. Kung imong subayon kanang dalan or kanang sapa nga Kumalarang River, ang tinubdan ana kanang lake sa Lakewood. So walay laing exit nga water, exit nga way sa Lakewood. A lake sa Lakewood is only Kumalarang River. But before reaching Kumalarang proper sa poblasyon, daghan kayo, there are tributary rivers nga nag-contribute ana mo na nga mas musamot siya kakusog, like ang upper portion sa Lakewood part, upper portion sa Tigbao, upper portion sa part sa Lapuyan, na yung mga tributary rivers na nakapadulong diha mo nang mubaha gyud. Then pagkauman, tungod lagi kay denuded na upaw na ang atong dagat, simpre ang mga yuta mapadulong na gyud sa sapa, nahimo ng silted na kaayo ang ato ang sapa. Mao nay usa ka problema gyud sa Kumalarang. Mao na nga sugod sa akong termino, it was only during my term nga nagsugod jud kog pangita pabaga og nawong sa national agency nga mabutangan og flood control. Mabitaw nang masayangan ko, ma'am, sa isgutan ng flood control karon sa national tungod kay kita dili ta gusto but need, dili ni want. Kasagaran dito sa ilaha, want lang to kay di want to gain out of it, no? Pero sa ato karon need ni, mo ni need na mo mabitaw nang musulat jud ko sa presidente nga unta kung undangon man ang flood control sa ubang area ayaw sa amo because kami catch basin idako kayo og damage nga naapektuhan, no? 7 kadtong flash flood sa May 17, 7 ka barangays ang naapektaran. And there are 1,800 plus families nga naapektuhan, no? And sa ato ang basakan more or less nasa mga 45 to 50 or more nga hectares nga totally good na damage, no? Partial and totally damaged. Mo na nga kinahanglan kayo gani na ay mga balay nga partial o totally damaged, ang
atong local health unit or atong rural health unit, ang RHU na to, nadaot yun totally ang iyang laboratory. Kay naabot man ang baha dito, taman man sa tiyan yun ang baha dito. Tungod kay, dito dapit na part nga mula pa yun sa tao, na part nga katong akong girescue, kay ako man yun nagrescue, taman sa dughan, gani ang ako ang sakyanan nga nagrescue during time until now, napa sa kasa, tungod kay, wala man ko ilaing choice, dili man ko makakakog lantaw sa akong mga tao nga na dili man pud makaya sa pipila lang sa disaster nga sina. So, kauban sa kapulisan, nag-rescue me, dito na ako nabati gyud nga kinahanglan unta gyud nga matabangan ang kumalarang. Kana nga baha, magpabili na siya tungod kay kung imong lantawon ang map sa kanang naang DNR, ang amuang area, ang munisipyo, landslide prone o flood prone municipality gid mi tungod kay naami sa low-lying area. Taas na mo Lakewood, Lapuyan ug ang Tigbaw. Mayor, with this, no, unsa ba ang mga programa nato focusing on addressing ang ato ang problema sa possible nga pagbaha labaw na karon no gasigig ulan, and sa ato po flood control idiretso na nato ni Mayor kung paunsa ta naga-work no with our national government agency para ma-prioritize ang kini nga mga proyekto sa inyong community. That is really a problem, ma'am. Because, you know, I am an opposition. Kabalogin mo tanan, dili na lilong sa inyo. First term, gisuspended ko kaupat. Duha ka preventive suspension, duha ka penalty, but glory to God, we came back again sa office by help of President Duterte before. And until now, I am an opposition. While, mo gid ni siya problema. Ako naningkamot nga mabutangan og ma-continuous ang flood control. Pero tungod kay opposition ta, dili ta priority sa congressman o sa governor. But despite ana, wala og pag-asa. Because I always nagakonect ko sa mga national agency. Gani, daghan ko ginahimo karon nga, unta, naalukitan mi, but instruction daw sa atong former governor nga, i-ex man, tantangon. Wala ko mahimo, kaya haman ang desisyon. But ako siyang pahinumduman nga dili si Mayor Balong ang naepektahan ana, ang katawhan sa kumalarang. As to sa flood control, mao po niya ako ang challenge. While maayo ang intention sa Department of Public Works and Highways, ug magpasalamat jud ko sa Department of Public Works and Highways, ma'am. Because bisag unsaoy pagpawala or ginabuyag sa mga national o sa congressman o sa governor nga dili may pabutangan, dili man guna duty sa congressman o sa governor. Duty na sa Department of Public Works and Highways sa mulantaw ug asa dapat ang appropriate nga butangan. Gani, ang atong local government could nag-encourage man gyud nga dapat prior sa implementation or planning session pa man gali unta nanay coordination ang national agency sa local government. Og pasalamat ko karon kang Secretary Dizon nga naman specific ang iyang order nga dapat mag-coordinate sa local government, dili sa congressman, kundi sa local government. And I hope by the change, kani karon nga change sa administration, because nga nagsik man pud yung audience kay akong ipakita nga magpasalamat ko sa mga flood control nga gihimo. But ang ako ang challenge, unta dili man gilabot ang politiko sa pag-implement, kay kung manggilabot ang politiko, ang madaot ang DPWH nga tarong nga nagtrabaho tungod lang sa pagpili sa politiko kinsa ilang favored contractor nga dako kay sila gipangayo nga SOP mo ay mahimo nga substandard ang pag-implement sa project. Mo na nahitabo karon sa mga project nga nahimong viral sa diyang gi-interview ko. And it is true. Wala ko nakisawsaw sa gulo sa taas. Kung bisag kamo, i-welcome ta mo sa akong munisipyo. I've been writing DPWH since 2023 complaining dili tanan. Gali ako'y mutawag sa DPWH, ma'am nganong dili man GMS patrabahoon. Ma'am nganong dili man kaning buds po patabawon, ganun dili man pyramid, ganun dili man katong dumpil, nga maayo man og agi. Ganun kanimang yung ginisyan, ganun kanimang yung surki. Inyong ipasabkon nga, maot man kay agi og binuangan ang amuang mga project nga iya ra ba ni sa katawhan. Wala gyud koy against sa Department of Public Works and Highways, especially sa 2nd District nga ang akong munisipyo na bilong, because I know nga naa sila'y sakto nga gipanghimo. But as to the nating lapses gagmay sa implementation, tungod man kay sila man may mo inspect, ilaha magid unta na, pero man sila mahimo. Kay ang governor ug ang congressman man gilabot man. Mamanay problema. So ako nabalaka ko. Ngano man, tungod aning issue karon sa national base ug dili mapadayon
ang amuang mga project. But mo ni ang time nga manawagan ko sa national government through the OCD. Nga unta, diha naman sila gikan, makita nila nga namatya na mi sa pila ka baha. Manghinaot ko nga matabangan mi, dili unta paminahon ang congressman lang. Tungod kay ang ilaha, pagpasakar man unta sa balaod. But as to the need, dina sa to ang community, national agency like Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, OCD, are given the mandate nga mulan ta og mutabang sa moa. Mo ni ang ako ang gikahadlokan. As to sa ako a local government, kami plaster or band-aid solution ra gyud. Band-aid solution that lantaw na ako sa pagkakaroon unta makatabang. Pero na sideban mo unsay nahitabo atong wala ko dire while I am schooling sa Korea, gidakop sa provincial government ang bakho sa munisipyo. Nga supposedly we are a government, parehata. Ang among gihimo, wala mi nagkwari. Why? Nag-respond mi tungod kay naa sa among EIP ang preventive measure. Because sa disaster, ma'am, wala tagi-tagaan og right para mo respond lang. We are given the right to mitigate, to act things that would prevent damage sa ato ang community. And wala na sa ako ang program alone. Naa sa among EIP, budgeted siya. Naa sa among program sa disaster management, budgeted siya. And naay naghangyo nga tabangan sila tungod kay matagak na ang ilahang kanal sa irrigation. Niadto sila sa NIA, gipasa sila sa local government, sa amoa. Tungod kay kami man gid may una mo act. And tungod kay di man mi kagamit sa ilahang ekwipo, nag-loan ang munisipyo og ekwipo. Din nag-respond mi sa gikinahanglan na nga i-rechannel. Wala mi nag-dredging, ma'am. Nag-rechannel mi. Kay ang sapa lagi dako na kaayo, gi-rechannel na mo, gipalaluman para mo dili padulong ang tubig diri sa basakan, mo balik dito sa original pero gidakop sa probinsya. And this is mabito na maka-question, is this the right way nga mutabang ta sa local government? Granting, okay, granting we have lapses. Nganong dili man mi ipatawag? Pangutan-on unsay tuyo ninyo nganong ginana man? Nganong kinahanglan man gubaon ang bako? Kita nimo ang tao. Wala na ko nasugua ang tao na adito. Nagbuntag halos. Ngano man, nakita nila kay sila mo inaapektaran dito pagbaha. Kadtong mga tao dito, especially ako mga kaigsuunang Muslim, mautoy naapektaran kayo sa baha. Mo nang mangutahan ako usay, tama pa ba nga makiglaban ta sa sakto para sa ato ang katawhan? Mao ni ang ako ang challenge. Ug mao ni ang sitwasyon. But as to the long term, na ako karoy gi-develop nga pagpananom. Hinluan gina ko na whether mo sugot ug dili ang probinsya, hinluan ako ng mga sapa. Kay kinahanglan man gyud. Balaod man nga hinluan, usa nga makakos sa sapa, makapababaw is tungod anang mga structure nga naa sa sapa. In tungod kay naabot naman among ekwipo, ako ginang hinluan ang sapa. Mo na temporary. Then ang permanent solution, ma'am, is ang pag-usab gyud sa mindset sa tao. Nga dili pasagad og labay og basura. Second, ako yung gi-encourage karon nga motanom og kahoy. Para sa ako, dili kayo ko mo-encourage motanom og jimilina og mahogany. Sukad ko 2019, ma'am, ang ako mga empleyado, dili makadawat og bonus og dili mabuhi ang tanom nila nga kahoy. Every year, amo nang ginabuhat na ami ginatanuman og kahoy, matag tuig, ginahimo na mo na tungod kay mo ni moral nga responsibility sa mga empleyado. And I also encourage sa barangay, mao po ni ginahimo. Karon ako aning dasunan pa og paluap og tutukan og tarong. Gani sa among first term na ami mga ordinance nga gihimo nga ang purpose beneficiaries dapat magtanom gyud og kahoy kada bulan. Mao nang nagdevelop ko karon og municipal nursery para dili na buhatong rason nga wala may similya, kundi ang munisipyo na mo provide og similya. Yun, oo. Ang ato adjung pag-address ani no kay whole of nation approach gihapon, Mayor. Correct. No. Correct. It's the national government agency, LGU, and the people, no, especially the people of Kumalarang. And speaking of disaster risk reduction and management, Mayor, dili tanan no nga barangay na ay monitoring devices for early warnings. And with this, unsa ba ang plano sa LGU para ma-ensure ang functional community-based monitoring system para sa inyong mga barangay? Salamat, no. Kung imong lang taon, kami naginahinay nami og himo sa amo ang command center. Napasalamat ko kay Senator Bongo. And karon dili ko maingon nga perfect siya, pero hinahinay nga among gipaningkamutan nga naagyoy connectivity ang matag barangay.
So nakikutay ko sa usa ka private entity nga nagkutay karon og mga fiber line sa internet sa tibuok Kumalarang tanang barangay. Tungod kay wala man dili man tanang barangay maabtan og site, no? And incorporated na sa 2025 budget nila. Gani ang uban nag-implement na for implementation na nga mabutangan gyud og CCTV ang tanang rest area. Crowded area para sa National Highway kay diha man gyud ang kasagaran nga mga mabanggaan, ang katong flood prone area ug ang mga government facilities may mabutangan which will connect sa amo ang command center. And next year naningkamot ang ako ang Municipal Disasters Office nga mabutangan gyud og monitoring system ang matag barangay, no? Tungod kay importante kayo ni especially sa ato ang gitawag og climate change, no? Nga karon dili ta katag-an nga muulan ug mubaha dayon, mao na nga importante kaayo nga mabutangan gyud og early warning system or device ang matag barangay. Naa naman pero dili pa tanan. But hopefully by next year kumpleto o konektado na especially sa akong pangandoy nga mahimong smart municipality ang Kumalarang. Na ako'y daghan kaayong ginaplano and mas maayo tingali nga hulaton og unsay akong agi usa nato lantawon. Okay, so to see is to believe daw, Yes. Mayor, ang kuan ni Mayor, no, ang iyahang mantra. So Mayor, you mentioned ganiha, when we talk about flooding, isa sa imuhang na-mention is ang mga basura pod, no, disiplina sa mga tao to really dili bisan asa labay sa basura. On your solid waste management, Mayor, unsa ba ang plano sa ato ang LGU? Nagplano ba mo to acquire a garbage truck with a segregator, and do you plan, Mayor, to establish ang inyong sanitary landfill? Yes, no. During my first term in 2019, we are mandated to submit our 10-year solid waste management plan sa DNR, and we defend og usa ko sa una nga mga munisipyo nga nakapasar ni ana. We have a 10-year and nakalangkob na diha mao ang pag-establish sa landfill, no. And this year out sa among savings mao na ako ang gi-alukitan karon para makapalit na gyud mi og garbage gyud kay ang among ginagamit karon dump truck naman gyud. Duha ka dump truck mo among ginagamit. And gina-implement na nako ang segregation. But kabalo ka sa mentality sa Pilipino, kung wala man gyud masampulan nimo mapailag kaso, wala gyud, right? Same with sa akong ginahimo sa pag-implement sa no smoking o sa akong munisipyo mo mag sigarilyo. Wala po na maligag sigarilyo ka man jud ko naghatag og issue og permit, no? Wala po sabungan sa akong munisipyo because ako ang yung giguba ang sabungan because I do not really encourage my constituents to again gamble, no? Dili jud ko mo encourage og sa mga bisyo. Mao po na ang ako ang ginapaningkamutan when in fact bago rami nagmeeting sa ako ang Mindro nga we should strictly patawag ang mga kapitan mo strict na gyud mi karon og segregation and it should start from the employees of the government. Tungod kay kita dapat nasa gobyerno mao'y mga example, living example. So, ang amo ang landfill amo anang gipa validate sa taga DNR and nalang may mga buhaton tungod kay stricto jud kayo ang pag-create sa pagbuhat sa landfill. But we have a identified area already nga on the process namin sa amo ang permit o establishment sa mao nga landfill. Wow, okay. So, with that, Mayor, no, na-mention mo ganiha, Mayor, nga naatay dako-dako, no, ang ato ang aquaculture dira sa Kumalarang, and we have this Dimaquilias Bay, no? Dimaquilias Bay. Okay. So, paunsa man ninyo, Mayor, no, gina-ensure kining protected area management board ninyo ma-address ning illegal structure dira sa pag-protect ninyo anang Dimaquilias Bay, Mayor? Thank you. As to implementation, tingali dili question sa Kumalarang. Tungod kay daghang wala nagbutar nako for 2 elections tungod kay ang ako yung giingon sa ila hinluon nako. Gahulat lang ko sa equipment. And glory to God kay last month nagblessing na mi sa among equipment. Hinluan gina nako, ma'am. Ngano man tingali na ipipila nga masuko tungod kay panginabuhian po na nila. Pero ang akong commitment sa ilaha dili nako nagupon og wala koy ihatag sa ilaha nga panginabuhian. Mao nang karon amo anang ginahinay gali nagadako ng among production sa among ang oyster or kaning talaba. So,
while hinluan na mo ang passage of water, kuhaon ako ang mga fishpin, mga bunsod, illegal structure sa tanang sapa. Tudluan po nako sila og sakto nga panginabuhian. Nga amo na nang gisugdan. Muna naghatag mi og bangka, naghatag mi og sugod og kapital gamit para magtanom na sila og talaba. And kung implementation, grabe ang among implementation. Because we in close monitoring and coordination with the Department of Environment, especially sa kanang naang Dumangkilias Bay Protected Area Management body, para lang yun matutally mawala kanang dynamite fishing wala naman na diha. But ang grabe gyud karon is kanang illegal structure nga mao'y nakapamabaw nga nakapawala sa sea grass nga mao'y nakapaliser sa production sa mga marine resources, no. Mao na nga ako masabtan ra man tingali jud ko, or I hope masabtan ko sa mga mapiktahan tungod kay akong sa dili man ako sila pasagdaan, tagaan man ako sila panginip. But I am looking forward that within 2026 totally clear na gyud nako tanan ang mga illegal structure din ha. And to protect the mangroves nga wala gyud mag-illegal cut. Kay gusto gyud nako proteksyonan kana nga kinaiyahan tungod kay nasayod ko nga kung dili nako na proteksyonan unsa na lang may akong ibilin para sa sunod generation. As to implementation man, ma'am, I am very strict on implementing it. Sir, kining Dumangkilias Bay, Mayor, Dumangkilias Yeah. Bay. Oo. Unsa day ni siya dira sa Kumalarang, Mayor? Asa ni siya dapit? Actually, ang Dumangkilias Bay, naglangkob na sa daghan nga mga munisipyo. Sagon, Margos, Lapuyan, Kumalarang, Buog. I think part sa Malangas pagali. Kana siya nga bay, mo na kita og Dumangkilias Bay. And mo na kinahanglan di siya maproteksyonan kay mo man ay source pod sa panginabuhian diha nga area. So usually makabantay gani ka na ay mga red tide nga mga pahibalo, di ba, sa Dumangkilias Bay. Ngano man, tungod kay lagi before pila ka dekada na napasagdaan. Ma'am, dili ni pwede nga i-address diha ra sa dagat. This should be addressed holistically apil sa taas. Mabitaw na nga naningkamot ko nga ma-implement gyud ang natural way of farming hanuman. Ang usa nga nakapadaot diha sa dagat, isang chemicals nga ginalabay sa basakan. Ang inorganic fertilizer nga ginalabay sa kaumahan. Nga inig ulan, padulong dito sa sapa, ang amo padulong dito sa dagat. Muna nga sa ako, priority karon ng agriculture. Tudluan gid nako ang farmers paunsa mubuhat muhimo og organic nga mga fertilizer, inputs, implements para matabang sa ilahang pagpanguma. Mo nang nagmugudaw nako padulong dito gid sa ubos. Okay, so ingana day kalapad ni no, og dili lang ang Kumalarang ang concerned LGU nato for Yes. this. And speaking of kanang mga kadagatan nato, Mayor, no, syempre kung dagat, dili pud lang siguro dagat, siguro kabundukan pod. Lantaw nato if nabay ing ana nga maadtuan sa Kumalarang. Mayor, let's go to our tourism side naman pod. Unsa ang atuang mga flagship projects under your ecotourism and farm tourism programs? And for me, no, nga dili taga Kumalarang, unsa man ako ang pwede adtuan o bisitahon, no, dira sa Kumalarang. Ang Kumalarang is very gifted. No? And we are so blessed that we have that tri-people. The culture that we have sa Kumalarang is very unique. No? The Muslim, the Subanen, and the Christian. So, para sa kuha, I go with community tourism and cultural tourism plus farm tourism. Kanang tulo. As to tourism. Munang, ang tourism, nabilong na karon sa akong tulo ka priority nga focus sa kuang last term sa kuang administration. Tungod kay nakita nako mao ni makatabang usab sa ekonomiya. So ang among giunag develop karon while ongoing ang among ang School of Living Tradition, kaning among ang mga pagbuhat og mga banig, pagbuhat og mga bag out sa mga indigenous materials, pag-train sa mga bata nga masunod nila ang mga sayaw, kinaiya ug maayo ang mga habits sa mga katigwangan, atong gi-develop karon ang Birds of Paradise. Ang Birds of Paradise dili na ako ang conception. It was conceptualized during the term of then Mayor Damas. Napasagdaan na sa previous administration. Pero tungod kay lahi ang akong
panglantaw sa usa ka pang gobyerno. Dili ko pareha sa uban nga kung kini iya ni sa previous administration, di na nako ni suportaan kay dili ako ngalan ang mabulahan ani. Dili ko ingon ana. Para sa ako nakita nako maayo ni akong gisuportaan ug akong gi-innovate. So karon ga-target me October by October ma-open na mo ang reopen na mo ang Birds of Paradise. Unsay naa diha? Na diha ang UNESCO Heritage Site, ang Buklog sa Subanan. And na diha ongoing ang development karon sa Subanan Village. Nga later on, pag makabisita ka, akong ipasulay sa imuha ug unsay kinabuhi sa usa ka subanan. Matulog sa usa ka subanan house. Pero accredited siya sa tourism. Mo ni akong target. Karon ang among gi-develop ang iyang convention hall, fully air condition, na ay duha ka swimming pool, magtulo na, then na nami gamay nga akomodasyon nga inspired siya sa Maguindanao, sa Muslim, tungod kay try people lagi. Kay gusto na ko i-combine ang tulo ka mga culture para kami mismo mo promote og proud nga naami ani nga mga culture. So kanang Birds of Paradise, all-in-one na siya, nanay restaurant, nanay accommodation, nanapoy kaliguanan, nanay convention hall, para og naay mga seminars ang mga barangays, di nami manig pagadian. Dito na lang siya. Mo-income pa ang amo ang munisipyo. Second, ako ang i-establish ang amo ang like Tagaytay. Naapod mi ana sa Kumalarang. Naami gidevelop karon nga among ginatamnan og pine tree. Tungod kay kung inanong orasa, halos di na nimo makita ang tao kay gafag na. In ongoing karon ang concreting nga standard nga national highway going to that barangay. Nga mulusot siya sa Lakewood. Nindot kay siya tungod kay kung maayo nga collaboration sa local government, this will also support sa Lakewood. And na po din nag-inhabit ang mga subanan nato. Ug dito na ako i-build ang nindot or farm tourism ana nga area. While naapod may island, kaning Kabug Island, nga naanay muwa sa private owner ug ang local government nga i-develop sa local government. Mo ni ang akong nakita epektibo nga pag-atiman sa kinaiyahan, ma-promote nimo ang kultura ug makita ug unsay naa sa Kumalarang. Okay, ako as a Subanen is also excited to see all this project coming to life. And siguro next time kami with my PIA family can also pwede visit kayo and mag-retreat. experience Yes. ang Subanen life sa Kumalarang. Okay? So, Mayor, ang information is very important nowadays. Tanan na tong mga naistoryahan, even this, ang imuhang guesting sa ato ang kapihan, is one way of telling the people this is what is happening in Kumalarang. And ang PIA, we are thankful sa inyong support nga natay information officer sa munisipyo para mahipabalo nato sa gawas kung sabay mga nahitabo, mga good things that is happening in Kumalarang. But we also have our Barangay Information Officers Network. With that, Mayor, unsa ang mahimong commitment or support ani sa under your leadership para ma-roll out jud nato ni siya sa ato ang mga barangays? 100% ma'am. Ako nakita sa una, reluctant kay ko about ani. When in fact, before naabot ako information officer, dili ko magpa-interview or dili na ko ipagawa kung unsay nahimo sa Kumalarang. But sa dihang naay nag-istorya nako kani ako ang team, importante kayo siya. Tungod kay ang tanan nga butang dili mahimong successful og walay information. Mao na nga musuporta ko sa inyong program and I want to launch it the soonest sa ako ang munisipyo. Then maka-work hand in hand ta because pareha man ta og mandate to serve and to give a genuine public service sa ato ang constituent. And akseptado ko nga kung kami lang dili pod namo kaya. That is why a good collaboration between the national agency, which is your agency, and my local government, again, will result nga nindot kaayo nga programa o paghatag natong serbisyo. I will fully support. Just give us the guidelines, the parameters, unsay pwede namong himuon, and we will gladly, again, participate and support the program of the PIA.
Yes. Thank you so much for that commitment, Mayor, and we look forward sa pagbisita sa Kumalarang to capacitate our barangay information officers sa inyong LGU. Now, Mayor, how do you envision ba, Jude, ang Kumalarang ani nga term sa imuha sigurong paghuman ani nga term unsa imuhang gusto makita, Mayor, sa Kumalarang that is reflected sa imuhang mga priority programs and projects? You mentioned kaniha, Mayor, you have 3 flagship nga programa. Unsa ni siya, Mayor? Can you tell us about that? Thank you. I have only 3 years or less than 3 years na bilhin sa ako ang last term. Ang una gyud nako nga importante nga gusto mahitabo sa Kumalarang, mausab ang panghuna-huna sa mga taga Kumalarang. Mindset. Changing of the mindset of the constituents is very important sa pag-usab, pag-adapt og unsay kausaban nga gusto nimo. How do you do it? First is pa-strengthen nako ang akong moral recovery program. I've been conducting the moral recovery program to my employees, to the local government employees once a week. 1-hour moral recovery program to the barangays once a week, and last term nako, sa second term nako, we go sa high school, sa eskwelahan tungod kay nakita nako nga kinahanglan na gyud bantayan ang mga kabatanunan, especially sa values. Then karon musulod mi sa grade 5 o grade 6 tungod kay ako nakita kung gusto nimo mausab ang Kumalarang, kung gusto nimo mausab ang total nga governance, total nga panggobyerno, kaning bureaukrasiya, dapat magsugod sa atong kaugalingon. Mo na nga, unahon ako pag-usab, twist sa mindset sa mga tao. Nga dapat ang tabangan sa gobyerno, kadtong mga individual nga gusto ra pud nila tabangan ilang kaugalingon. Nganong mutabang man ka sa individual, nga dili gali nila gusto tabangan ang ilang kaugalingon. So mo ni usa, dapat tabangan sa gobyerno kinsa tong na-develop na o gusto nila tabangan ang ilang kaugalingon. Mo ni gusto nako matatak sa mga taga Kumalarang. That's why I am very strict sa implementation sa mga balaod. Tingali paghuman sa akong termino, dili nako makaya ma-perfect mahuman na tanan tungod sa ka-shorten sa tulo ka tuig ug sa limited resources nga naa ang local government. But akong panglantaw masugdan tungod kay kanang sa tourism nasugdan naman ako na. Sa health nasugdan naman ako na. Kaning sa agriculture nasugdan naman ako na. Kung dili man ako ma-fully implement katug yung vision ako nga mahimo siyang self-sustainable, mahimong self-sufficient, inclusive ang Kumalarang, walay mabilin bisag isa. Mo ni akong panglantaw para sa Kumalarang. 3 years from now, mailhan ang Kumalarang nga lahi sa uban. Responsable nga mga taga Kumalarang, values-oriented, morally upright, labaw sa tanan, mo ila nga naay Ginoo, mo ila nga naay Allah, mo ila sa ilahang sa nagbuhat sa atua, pag-abot sa panahon, mo na ipasunod sa sunod nga generation. That is a good vision para sa Kumalarang, and nakita na ako with this talk, Mayor, nga you are empowering people, but at the same time your people must also respond sa kung unsa ang ginabuhat sa ato ang LGU. Exactly. Kinahanglan og kanang partner na to ba mga tawo jud Yes. mismo, they have to dili lang ang gobyerno permente ang nagalihok, but we have to respond well and help kung unsa ang ginabuhat sa ato ang local government unit. With that, Mayor, unsa ang imong gusto ibilin nga mensahe sa ato ang mga katawhan sa Kumalarang? Daghang salamat sa panahon o gigayon nga inyo kong gihatag. Usa ka importante nga butang nga kinahanglan i-motivate nato ang ato ang kaugalingon nga mubuhat og sakto para sa sunod nga generation. Ang kausaban nga ato ang ginapangandoy kanunay, sometimes masuko ta sa gobyerno kay corrupt. Maminaw ta karon sa mga news, di ta ganahan og masuko ta sa mga politiko. But ang akong pangutana, sa ato ang kaugalingon or sa ato ang pribado nga kaugalingon, sa ato ang capacity isip lumulupyo, nabapud ka tay gibuhat para mausab ang ato ang community. Ang akong challenge dili la para sa Kumalarang kundi dili para sa tanan. Una kay gamay nga butang nga maiambag, buhatan na. And para sa kuha, sa akong mga lumulupyo sa Kumalarang, I am always here to support, to motivate, and to be with you sa kausaban nga gusto na to mahimo. Ang Kumalarang para sa Kumalarang. Ug manghinaot ko nga unsa may atong lakwan, ato aning hugupan tungod kay sa panaghiusa
diha nato makabot ang kinatibuk-an nga paglambo sa ato ang komunidad. Daghang salamat, ang Ginoo magapanalangin nato. God bless us all. Thank you so much. Ang Mayor sa Kumalarang, Municipality of Kumalarang, Zamboanga del Sur, Mayor Roel Balong Molina. Thank you so much, Mayor, for being with us. Og sa gikan sa kinatibuk ang puwersa sa kapihan sa PIA og DXPR, we want to say thank you sa tanang naminaw sa ato ang programa karong buntaga. And in behalf of our PIA Regional Head Noemi B. Idaga and our Director General Catherine Chloe De Castro, ako si Clan Kay Candia Peña Losa sa Philippine Information Agency. Nagpahinumdum nga ang nasayod nga katawhan gamhanan.